Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Yung pong the best na palakpak para kay Jesus. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, ako ay masaya dahil andito ka ngayon. Ayan. Sa kabila naman, syempre, pag wala kang katabi, maghahanap ka ng kausap mo. Mahirap naman nagsasalitang mag-isa. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner, masaya ako na andito ka ngayon. Ayan. Okay. Okay. Sige po, makakaupo na po tayo. Upo na po tayo. Ako po ay ilang araw nang laging nakakakita ng mga pauli-uli. At dahil sa amin ho ay marami ng pauli-uli ngayon. May nakapula, may naka-asol. Kaya dito ho sa church, parang awa nyo na, wag na rin kayo pauli-uli. Kayo maupo na. Okay. Ang title po ng aking share sa inyo ngayong umaga sa biyaya ni Lord ay The Lord Will Fight For You. Ang Diyos po ang lalaban para sa atin. Ang Diyos po ang kikilos para sa atin. Ang Diyos po ang gagawa ng paraan upang tayo'y magtagumpay. At lagi namang talagang ganon. Okay? Pero may mga instances po sa buhay ng tao na the move of the Lord ay hindi maging obvious dahil nagmaman's effort. At may mga pagkakataon po na ayaw talaga natin na isubmit sa Diyos ang anumang mga bagay na gusto nating mapagtagumpayan. We want to be victorious the way we want it to be. Ano? And ayaw nating i-involve ang Lord. But this time, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos mapag-usapan natin how God will miraculously move in your life if you will let Him fight for you. Ayan. So, ngayon pong umaga, hindi ko na pakakatagalan pa. Ito po ang ating pag-uusapan. But before that, let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service. Thank you, Lord, sa biyaya na mapag-aralan, mapag-usapan ng iyong mga salita, makapag-worship po sa inyo. Ang lahat po ay biyaya ninyo. Yung desire, yung availability, maging yung provision po para kami makaparito. Ang lahat ay biyaya mo. Thank you so much, Lord, for everything. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, Lord, and cleanse us with your blood. Lord Jesus, thank you kasi kayo po ang aming righteousness. And today we pray na ang pagtuturo nyo po, ang pagsama nyo po ang aming maranasan. Hayaan nyo, Lord, ibigay namin sa inyo ang aming mga laban sa buhay na ito. Pagkatiwalaan ka naming lubos at makita namin ang katagumpayang igagawad mo. Salamat po, Ama. We are declaring your victory alone, O Lord Jesus, sa gawaing ito and the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala pong ibang mahayag, mataas, maluwalhati, makilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Truly, Lord, we dedicate to you this day, we dedicate to you this service, not our will, but yours be done. Salita mo ang mahayag. Tago nyo po ako sa inyong likuran, kayo lang po ang maluwalhati, kayo lang po ang makita sa aming kalagitnaan. To you alone, all the glory, ito po ang aming prayer. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Lord. Okay. Mahabang panahon po na mga Israelita ay pinahihirapan ng Egypt. Ginawa po silang alipin ng mga ito. We all know the story. Sila po ay masayang dumating o lumipat sa Egypt for them to survive the famine. Nung panahon po ni Joseph the Dreamer, pinalipat niya ang kanyang mga kamag-anak sa Egypt. Kasi sa Egypt po, napaghandaan nila yung taggutom. And yung mga nearby countries, hindi nila napaghandaan. Marami talaga nagutom, marami ang namatay. But thanks be to God, sabi nga ni Joseph the Dreamer, pinahintulutan ni Lord na mangyari ang mga masasamang nangyari sa kanyang buhay sa ikabubuti pa rin ng marami. At doon ay dahil nailigtas ang kanyang buong sambahayan sa kagutuman. At dahil doon, nakapasok po ang Israelites sa Egypt.
At dahil ang Israelita po ay napaka-bless, sila po ay mabilis dumami sa Egypt. At nung nagpalit na po ng Pharaoh o ng hari ng Egypt, nakita po ng bagong Pharaoh ang mga Israelita hindi bilang isang asset ng kanilang kingdom, kundi bilang isang threat. Sabi ng bagong Pharaoh, napakarami ng mga Hudyong yan. Baka mamaya mga yan ay magkaisa at tayo ay awayin. Ay tataluhin tayo ng mga yan. Marami na sila at mas malalakas sila dahil sila sanay sa trabaho. Kaya ang gawin natin, alipinin natin sila. Gawin natin silang slaves. Dahil sila ay masyado nang lumalakas at dumarami at threat na sila sa ating kingdom. So for a very long time, naging slaves po ang mga Hudyo under sa reign ng Pharaoh iyon in Egypt. And they cried out to the Lord. Ang mga Hudyo po ay umiiyak, humingi ng tulong sa Diyos. Then finally, the Lord touched the heart of Moses at inutusan po niya ito to lead the Israelites out of Egypt. You know the story, diba? Yan pong mga bagay na yan ay makikita nyo in the book of Exodus, kung paanong inilabas ni Lord ang mga Israelita sa Egypt sa pangunguna ni Moses. At hindi po agad pumayag ang Pharaoh. Marami pong pagmamatigas ang ginawa ng Pharaoh at marami rin naman pong matitinding himala ang pinaranas si Lord na nagdulot po o nag-lead sa Pharaoh para pagbigyan na ang mga Israelita. Sige na, alis na kayo rito. Sobra na ang nangaranasan namin dahil sa iyo at sa Diyos ninyo. Kaya pumayag na po si Pharaoh na lumabas ang mga Israelites sa Egypt. Kaya lang, pagdating po ng mga Israelita sa may Red Sea, sa tapat ng Red Sea, nagbago po ang isip ng Pharaoh. Actually, it is the Lord's pa rin na kumilos kay Pharaoh. Sabi ni Lord, pinatigas ko ang puso ng Paraon at binago ko ang kanyang isip. Hahabulin niya kayo. At gugustuhin niyang kayo ay maibalik uli sa Egypt. Pero tatalunin ko sila, sabi ni Lord sa mga Israelita. And the story, alam nyo na, hindi po pumayag ang Diyos na mapahamak ang mga Israelita. Iniligtas ni Lord ang ang Israelita against the hands of the Egyptian soldiers. At ano po nangyari? Hinati ni Lord ang Red Sea. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, dun pala yun. Hinati po ni Lord ang Red Sea. Dumaan ang mga Israelita. And right after makadaan ng mga Israelita, humabol po ang mga Egyptian soldiers, kaya lang sumarado na po ang Red Sea. At nalunod po ang mga sundalong Ehipsyo. At nagpuri po ang mga Israelita kay Lord dahil ang katagumpayang iyon ay iginawad sa kanila ng Diyos. Sino po rito ang gustong makaranas din ng wonderful, mighty move ni Lord na kagaya ng pinaranas niya sa mga Israelita? Sino rito yung gusto makaranas din ng matinding pagkilos ni Lord sa buhay mo? Yung tipong the Lord will fight for you. Diba? So ngayon po, pag-usapan natin, how to experience God's mighty move in your life. Paano nga ba natin ma-experience, paano nga po ba natin mararanasan na ang Diyos ang mightily kikilos sa ating mga buhay, most especially sa mga laban natin sa buhay. Okay? Number 1 po na nakita ko dyan ay be confident. Sabihin mo nga, be confident. Pero hindi po sasapat na confident ka lang. You need to be confident in the Lord. Okay? Exodus chapter 14 verse 8, babasahin ko po ito sa CEB version. Sabi po roon, the Lord made Pharaoh, Egypt's king, stubborn, and he chased the Israelites who were living confidently. Ayan. Nung sinabi po ng Paraon, sige, alis na kayo dito. Dahil hindi na po kinaya ni Pharaoh, hindi na kinaya ng puso ni Pharaoh yung huling salot na ipinadala ng Diyos sa Egypt. At ano yon? Namatay po lahat ng panganay na Egyptians. Diba?
Kaya kung nung time na yun ako'y nabuhay, tas ako'y Egyptian, patay na din agad. Bakit panganay po ako? Sino ba mga panganay dito? Taas ang kamay. Mas mabuti na lang hindi ka Egyptian nung time na yun. Ano? Dahil kung Egyptian ka, ano, patay na. Ano? Hindi na kinaya ni Pero. Sobrang nakakadurog na ng puso yung panghuling salot na ipinadala ni Lord sa Egypt, which is death of the firstborn. Namatay lahat ng panganay. Kaya sabi ni Pero, kayong mga Hudyo, layas na. Ayaw ko na sa inyo. Antindi ng Diyos nyo. Diba? Kaya nung nakaalis na ang mga Egyptian, ang mga Israelites, kanina pa ako Egyptian. Nung nakaalis na yung mga Israelita, they are so confident. Sabi nila, bye-bye. Wala na kayo. Hindi kayo uubra sa Diyos namin. At nakita natin in verse 8, na sabi roon, the Israelites who were living confidently. Kumpiyansang naglalakad palabas ng Egypt dahil nakita nila ang awesome and mighty power of the Lord moving in behalf of them, in favor of them. Sino gusto maranasan yun? Yung tipong very obvious na si Lord na nag-o-orchestrate at nakikialam. Ano? Kaya ikaw naman ay nagiging matagumpay, nagiging successful ka, nagiging in favor sa iyong mga pangyayari. Ano? Can someone assist me? Pwede bang ilag ninyo yung aircon? Talagang ako'y nag-chill na. Please. Thank you. At mapapansin ninyo, medyo umaano na yung long ko eh. Sobrang lamig ho din eh. Ayan. Baka mai-swing mo anak. Hindi, wag mo nang baguhin ang temperature. I-swing mo na lang papunta doon sa kanila para hindi sa akin nakatapat. Thank you. Lamig. Ako po ay nagte-thank you kay Lord dahil ang daing natin ay sobrang lamig. Ano? Yung iba kasi ang daing ay kabanas. Dito po sa church, biyaya ni Lord ang dinadaing dito pagkalamig. Ayun. Thank you, Lord. Positive na daing. Okay. Tuloy natin. Sa Tagalog po, tiningnan ko yan sa Magandang Balita Biblia Tagalog version. Ang sabi po riyan, pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Sabihin mo nga, buong pagtitiwalang naglalakbay. Pero may napansin ako kaya nagustuhan ko yung Tagalog version eh. Before sinabi ng Bible yung buong pagtitiwalang naglalakbay, ano yung sinundan na word? Bago sinabi ng Bible yung buong pagtitiwalang naglalakbay, ano yung unang word? Ano yung sinundang word nun? Nooy. Yun ay, noon ay. Diba? Yun ay pinaikling noon ay. So kung babasahin uli natin yung verse, pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na noon ay buong pagtitiwalang naglalakbay. Sabihin mo nga sa katabi mo, noon ay buong pagtitiwalang naglalakbay. Makikita natin, they are confidently living. Buong pagtitiwalang naglalakbay. Pero bakit ini-highlight po ng Bible na that time lamang sila confident? Ito po kasi yon. In verse 5, sabi po roon, when Egypt's king was told that the people had run away, Pharaoh and his officials changed their minds about the people. They said, "What have we done, letting Israel go free from the slavery to us, from their slavery to us?" Verse 6, so he sent for his chariot and took his army with him. He took 600 elite chariots. Dami. Saka hindi basta 600 ha, elite. Pangmatigasan to, pangmatindihan. And all of Egypt's other chariots with captains on all of them. At yung mga chariots daw na yon, hindi ordinaryong sundalo ang pinasakay ni Pharaoh, mga kapitan. Kaya bago pa pala ho magsiuli ang mga jeep, ang mga truck,
At ang mga tricycle ngayong araw na ito na may mga kapitan na nangangaway, nauna pa pala ito. Mga chariots ang sakay, kapitan. Di ba? Ngayon kasi ang daming nagala ngayon, mga nangangaway na gayan. Mga kapitan. Ito ho, iba, hindi ito mga kapitan ng barangay. Ito ho, mga kapitan ng army. Okay. Good thing, ang mga Israelita po, while leaving the Egypt, sila po ay confident at ang kumpiyansa nila ay nasa Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang kumpiyansa nila ay na kay Lord. Bakit pwede namang ang ilagay ko rin ay be confident, pero ba't ang nilagay ko ay be confident in the Lord? May mga tao po kasi, ang kumpiyansa nila ay hindi sa Diyos nakalagak. They are getting their confidence in other sources. Hindi kay Lord. Unang-una na riyan, yung iba, they are confident dahil sa kanilang kaya, sa kanilang sarili, sa kung ano yung kanilang pinag-aralan, etc. Ang iba naman, they are confident dahil ng ibang tao. Okay? Hinuhugot nila ang kanilang confidence sa tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahirap yan. Yung confident ka sa tao, yung ang kumpiyansa mo, kinukuha mo sa tao, mahirap yan. Bakit? Tayo po kasi mga tao ay hindi perfect. Taas ang kamay ng perfect. Ba't hindi ka kumandidato? Mahirap po na ilagak ang buong pag-asa at kumpiyansa natin sa kapwa-taong hindi naman perfect. Don't get me wrong, hindi ko sinasabing huwag ka nang maging tiwala sa tao. Hindi ko sinasabing ganon. Pero kung may pagbubuhusan ka rin lamang o meron kang paghuhugutan ng kumpiyansa sa buhay, make sure that you are confident in the Lord and not in man. Bakit? Ang hirap kaya, hindi kasi ka perfect tayong mga tao. Mamaya, confident ka dyan sa partner mo. Tapos, after 15 years, bigla na lang may lalabas at sasabihin, 15 years kaming nanahimik. Yung mga may asawa o may mga boyfriend, tingnan mo nga, sabihin mo, maayos ka. Di ba? Di ba? Masyado kang confident. Tapos mamaya, after 15 years, may biglang lalabas. Di ba? Sinigurado ko naman na sa asawa ko, mahal, wag kang mag-alala. Kasi kahit after 15 o 30 o 40 years, walang lalabas na kamukha ko. At bigla na lamang magbebenta ng aking polo. Yan po, ginamit po yan ni pastor nung nag-preach siya nung ganon. May perma pa po, love you moi. Diba? Mahirap yun. Ibebenta mo kay Boss Toyo. Reko. Yan ang nahirap. Pag inilagak mo, kumpiyansa mo sa taong hindi perfect. Kaya nga yung isang na broken heart, pumunta sa videokehan, kumanta, kung sakaling ikaw ay lalayo. Ano sabi? Dalhin mo na rin pati ang puso ko. Bakit daw? Pagkat ito ay di natitibo. Talaga lang. Sa buhay na puno na ng kirot, tangi ko na lang pakiusap. Ano ba yan? Bakit ganon? Bakit ganon sila? Kasi nga masyado namang ibinuhusan lahat sa taong hindi naman perfect. Once again, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing, hindi na ako confident sa boyfriend ko. Nakakita ko din sinisiko na ng sinisiko. Hindi ko sinasabing wag ka na maging confident sa mister mo. Wag ka na maging confident sa tao. Yung isa sabi, ala, hindi na nga ako bubuto. Wala namang perfect. Ay, hindi lalo naman. Ang sinasabi ko po rito, if you want to experience the mighty move of the Lord in your life, ang kumpiyansa natin, hugutin at kunin natin sa Kanya. Diba? Sino po rito, yung dahil confident yung tao sa'yo, lalo kang ginaganahan at lalo mong pinagbubuti. Diba?
Yun yung mga breadwinner dito, no? Parang dahil nakikita mong at pinararamdam sa iyo ng family mo o nung sinusuportahan mo na sila ay confident sa iyo, di ba? The more mo nung pinagsisigasigan ng buhay, lalo kang nagsigiging masigasig sa buhay kasi confident eh. Yung mga tipong lalapit sa iyo, Mami, ay magpapasko na. Salamat thank you po Mami in advance sa bagong cellphone ha. Yung latest ng iPhone 15. Eh di nung unay nagulat ka. Ha? Anak, ay talaga namang matindi ang hinihingi mo. Pero maya-maya pa, bigla kang natutuwa at sinasabi mo, ay grabe naman. Confident ang aking anak sa hinihingi. Talagang kumpiyansa. Ay iPhone 15, kainaman na. Parang kailan gan launch nun ngayon? Kapon? Hindi ko alam. Basta nag-launch na siya. Ang aking iPhone 7 pa lang. Di ba? 15 na. Hindi pa ako sure kung 7 nga yung akin. 6 pa ata. Ewan. Anyway, naganap pa naman. Ay, confident yung anak. Bakit? Ay, dahil naniniwala siya sa kanyang mami na kaya ng kanyang mami. At ano naman ang resulta nito doon sa mami? Aba, anong ninenervyos? Confident, ginaganahan, lalong nagiging masigasig sa trabaho, lalong gumagawa ng mga bagay na magdudulot ng ikabubuti ng mga kumukuha at humuhugot ng kumpiyansa sa kanya. Sino po nakarinig na rito o nalaman mo na si Lord ay hindi lamang Savior mo, kundi tatay din natin sa langit? And believe me, kung paano ang mga parents natin ay lalong sinisipag to do good sa atin, pag na-feel nila na tayo ay confident in them, lalo na ang tatay mo sa langit, sisipaging gumawa ng mabuti at magparanas ng mabuti sa iyo pag pina-feel mo sa Kanya na you are confident in the Lord. Amen? Sino rito mga confident in the Lord? Palakpakan natin si Lord. Si Pero, nung nalayasan ng mga Israelites na insulto, sabihin mo nga sa katabi mo, si Pero na insulto. At dahil na-insulto siya, agad ang kanyang ginawa ay ipakita na siya hindi mahina. Ganun naman, di ba? Pag nai-insulto, di ba? Parang bumabawi agad, kumakambyo agad. Parang ipapakita, minaliit mo ko ha, papakita ko sa iyong hindi ako ang maliit dito. Yung mga tipong, yan palang yung anak, yung panganay mo pala, kaya lang nakatapos sa pag-aaral, nag-working student, scholar, ibig sabihin, hindi mo pala talaga kinayang magpaaral ng ayos ng iyong mga anak. Kinailangan pang mag-working student ng panganay mo. Ay di parang nai-insulto naman yung nasabihan. At para mabawi niya yung insultong yun, hindi siya magmukhang maliit, sasabihin, yung dalawang anak ko na may naka-private. Yung dalawang anak ko, yung sumunod. Anak ko, talagang yun nirubdob ang budget. Hindi tinitipid ang mga... napalaban na rin ng yabang yung tatay. Ano? Pero anong punto ko? Ba't kayo sinasabi sa inyo? Kasi nga yun ang tendency Pag na-insulto, pag na-maliit, agad ipinapakita ang power. And this is what happened to Pero. Tingnan nga ninyo. Tingnan nga uli natin. Verse 5. Balik na natin sa verse 5. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. When Egypt's king was told that the people had run away, natakasan siya. Pharaoh and his officials changed their minds about the people. They said, "What have we done? Letting Israel go free from their slavery to us?" Verse 6, so he sent for his chariot and took his army with him. Kasi yan po ang pinagmamalaki ng Egypt. Kaya nga po nung time na yan, sila ang powerful kasi they have the biggest, strongest army. Ano pa ang kanilang asset? Chariots and horses. Sabi mo nga doon sa katabi mo, chariots and horses. Yan ang kanilang asset, yan ang kanilang pandigma nung time na yon. Kung naaalala nyo, nung minsang may pinag-aralan din tayo na ang Israelites ay talo ng mga Moabites. Ano nga ang asset ng mga Moabites nung time na yon? Camel. Marunong sila makipaglaban ng nakasakay sa camel. Dito naman po, ang mga Egyptians, ang asset nila, they can fight habang nakasakay sa horse at may chariots pa sila. Ano ba yung chariots, pastor? Yun ay parang kalesang maliit, solo lang o minsan dalawa lang ang kasya. Tapos yun ay mabibilis.
hila yun ng kabayo. At may mga nakikita pa po akong pictures or videos na yung mga wheel noon o yung gulong noon ay may mga spear. Kaya pag nadaanan kayo noon, may mga blade. Pag nadaanan, yari din, talo ka rin, masusugatan ka, etc. Yan ang pinagmamalaki nila. And on verse 7, ang sabi po roon, he took 600 elite chariots and all of Egypt's other chariots with captains on all of them. Kung ang mga Israelita po, they are confident in the Lord. Si Pero ay confident because of his army, because of his massive and elite army. Ang nakakalungkot lang po, lahat ng paghuhugutan natin ng confidence bukod sa Diyos, o higit pa sa Diyos, laging ipapakita ni Lord na ang mga yan ay mahihina. Okay? Laging ipapakita ng Diyos na yay mahina, laging ipapahiya ni Lord yan. Hindi dahil si Lord ay inggit, wala siyang ikaiinggit, dahil alam naman niya siya ang pinakamalakas. Ipapakita niyang yan ay mahina at patutunayan niyang yan ay mahina para tayo ay matuto. Para hindi natin mag-rely masyado, hindi tayo mag-rely masyado sa mga bagay na yan. Ililigtas ka ng Diyos sa kapahamakan ng dahil sa pagiging confident natin sa iba pang bagay ng higit kaysa sa Kanya. So anong gagawin ni Lord? I-o-obvious niyang yan ay mahina. I-o-obvious niya na yung iyong inaasahang yan ay hindi talaga dapat pagbuhusan ng kumpiyansang todo-todo. Na si Lord lang ang deserve ng grabing confidence natin. At anong gagawin ni Lord? Sisirain niya yan. Pahihinayan niya yan. So, beware and be aware. Pag sobrang niyayapos mo na at inaasahan mo sa buhay mo yan, aalisin niya ni Lord sa iyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Mahirap pala yan. Okay? So, do not put your whole trust on your job, on your work, on your business. Huwag mong intayin na i-obvious ni Lord na mahina yan. Huwag mo masyadong ilagak ang iyong kumpiyansa, pagtitiwala sa mga tao, sa paligid mo, kasi ipapakita at i-obvious ni Lord sa iyong mahina yan. Huwag na nating intayin dumating sa puntong ganon. Pwede nating ma-realize itong mga bagay na ito ngayon habang hindi pa tayo nasasaktan. Pastor, akala ko ba si Lord ay mabuti, ba't gugustuhin pa niya masaktan tayo? No. Never ginusto ni Lord na masaktan tayo. Nasasaktan tayo dahil na rin sa ating mga maling desisyon sa buhay. Never ginusto ni Lord na masaktan ng tao. Tao na rin ang may gawa. Tayo na rin ang may gawa. And again, saan po humuhugot ng kumpiyansa ang Pharaoh of Egypt sa kanyang chariots at sa kanyang elite army? Pero alam niyo po, we know the story. Ang pinagmamalaki ng Pharaoh, sinira lang ni Lord sa dagat na pula. Noong nahati na po ang Red Sea, naglalakad na po papunta ron ng mga Israelita at nung nakatawid sila, nag-attempt po ang Egyptian army na sumunod din sa kanila. At isinarado naman na ni Lord ang tubig sa Red Sea. And according sa Bible, nasira po lahat ng mga chariots na yon. Nalunod po ang lahat ng naroroon, wala daw pong natira. Patay lahat ng mga Egyptians na army na humabol, nag-attempt na humabol sa mga Israelites that time. What is my point? Wala po tayong pwedeng ipagmalaki before the Lord. And the Lord will always make sure na ipamumukha niya sa atin na siya lang talaga ang dapat mong asahan. Siya lang talaga ang dapat mong hugutan ng confidence. Kaya nga, mayroon pong isang psalm na nabuo noong pong naging victorious ang mga Israelita against the Egyptians. It's Psalm chapter 20. At sabi po sa verse 7, some trust in chariots, some in horses. Pero ano sabi ng mga Israelita?
but we trust in the name of the Lord our God. Mas familiar po kayo doon sa version na some boast in chariots. Yung iba ang pinagyayabang ay ang kanilang mga karwahe. Yung iba ang pinagmamalaki ay ang kanilang mga kabayo. Pero no, sabi ng mga Israelites, at ito rin siya nating sinasabi ngayon, but we will boast in the name of the Lord our God. Ang ipinagmamalaki po namin ay ang pangalan ng Diyos na aming kinikilala, ang aming Panginoon. Amen? Kaya, yung iba, ang sinasabi ngayon, ako'y magpapalakas din pag aray nanalo, di matibay. Ako'y, ito ang aking ikakampanya dahil ito ay malakas at pag nanalo, di ako'y matibay. Ay, nako, kung meron po akong ikakampanya sa inyo, ang ikakampanya ko'y si Lord. Okay? At hindi ko man sinasabing vote Jesus for counselor, No. Ikinakampanya ko pong ang tanggapin ninyo at kilalanin ninyo sa inyong buhay at paghugutan ng kumpiyansa ay wag tao lamang kundi si Jesus mismo. Amen? Pwede ko po ba marinig ang palakpak ng mga confidence nila ay galing kay Lord at ang confidence nila ay kay Lord. Praise God. Bakit kailangan nating malaman ito? In order for us to experience God's mighty move in our lives, we need to be confident in the Lord. At ano ang tawag ng Bible sa mga ang confidence nila ay kay Lord galing? Ano ang tawag ng Bible sa mga taong ang kumpiyansa nila ay hinuhugot nila sa Diyos? In Jeremiah 17:7, ang linaw po niyan, ang sabi diyan, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Ang tawag po ng Bible sa mga confident in the Lord ay blessed. Who wants to be blessed? Sino rito yung gusto mong tawagin ka rin ng Bible na blessed? Aba, then be confident in the Lord. Amen? And believe me, as you make yourself confident in the Lord, you will experience God's mighty move in your life. You will experience that the Lord will fight for your battles. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, aside from being confident in the Lord, ano pa ang kailangan mong gawin? Don't panic. Don't panic. Pagdating ng problema, pagdating ng sitwasyong hindi maganda, ang kailangan pala nating matutunang gawin is not to panic, but to relax in the Lord. Exodus 14:10, New Living Translation naman po itong version na ito. Pwede niyo po ba ang tulungan magbasa? 1, 2, 3, go. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord. Ano napansin natin dyan? Noong napansin po daw ng mga Israelita na mga Egyptians ay parating na, they panicked and they cried out to the Lord. Ano nga uli ang description ng Bible nung palabas pa lamang ng Egypt ang mga Israelita? They are confidently living. Diba? They are living confidently. Pero nung nakita nilang hinahabol na sila ng Egyptians, nagbago pala ang isip. Nagbago ang isip. Ano na ngayon ang description ng Bible sa kanila? From confidently living, from being confident, into panic. They panic. Sa Tagalog, tingnan natin. Exodus 14:10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Hala. Alam niyo kung bakit hindi maganda ang panic, yung nagpapanik? Pag nagpanik kasi tayo, hindi natin makikita ang big picture. Pag nagpanik po ang tao, napopokus tayo doon sa ating kinakatakutan or nagkokos ng panic natin. Tama? Hindi natin nakikita yung big picture. At pag hindi natin nakikita ang big picture, hindi natin makikita how God will move in your situation. What else? Ang tendency po ng nagpapanik ay ito. Ang mag-settle for less na lamang at bumalik na lang sa dati. Parang
O yan o, i-sky ranch tayo. Sige, sky ranch tayo. Ay lahat na yan o, tayo magsisipline. Ha? Zipline? Oo, zipline tayo. Ge. Tapos nung naroon na, ikaw na, suot mo raw are. Ge. Anong ge? Ge, busog. Pas muna. Anong pas muna? Dinin na ako, manonood na lang sa inyo. Alam niyo yun? Ayaw niyang i-enjoy. Ayaw niyang i-take ang challenge. At di magsesettle na lang siya sa kung ano yung normal. Ayaw niyang lumabas sa comfort zone. Yan ang tendency na nagpapanik. Magsesettle for less na lang, mas gugustuhin pang bumalik na lang sa dati, kaysa mag-take ng risk. Mananatili na lang siya sa comfort zone niya, kaysa humakbang ng may pananampalataya. Yan ang effect ng panic. At dahil nakita nating nagpanik ang mga Israelita nung nakita nilang parating na ang mga Egyptians, ano ang mga sumunod na pangyayari? Tingnan ninyo ha. Exodus 14:11. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Patay agad. Parating pa lamang, iniisip na agad ano? Wala na talaga. Ubus na talaga ang St. Peter plan. Ubus na talaga. Wala na talagang paglilibingan sa sementeryo. Kaya kami dinala mo na rito, Moses, sa disyerto para dito na mamatay. Tuloy natin. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Verse 12. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na wag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Nakita nyo? Sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Nakita nyo? Yan ang resulta ng pagpapanik. Mas gugustuhin pang pumunta na lahat, bumalik na lang sa comfort zone kaysa mag-take ng risk. Pero alam nyo, ang nakita ko kasi si Lord ay Diyos ng mga bagong bagay. Ayaw ng Diyos na tayo ay magsesettle for less. Sabi nga niya, we are destined for greater things. And in order for our Lord na maiparanas sa atin yung greater things na yan, kailangan natin minsang mag-move forward. Kailangan nating mag-take risk. Kailangan nating manampalataya at maniwala sa mga pangako niya. Kailangan nating lumabas sa ating shell. Kailangan nating lumabas sa comfort zone natin. Lagi ko itong binabanggit sa aking asawa kasi siya ay nag-aaral at nagpa-practice po siya ngayon mag-drive. Lagi ko siya sabi ito sa aking asawa, sabi ko, mahal, kayang-kaya mo yan kasi gusto mo. Sino po naniniwala doon basta gusto mo, makakaya mo? Oo. Sabi ko sa kanya, kasi ako mahal, natuto akong mag-drive. At hindi ko gusto. Diba? Hindi ko gustong mag-drive. Pero natuto pa rin ako. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw nga gusto mo, matututo ka. Ako nga ayaw ko pilit na pilit lang napilitan ako Thank you Lord, thank you Lord. Dahil napilitan, kahit napilitan pa rin. Okay? At natuto, biyaya ng Diyos. Pero sabi ko siya, ikaw, gusto mo, kaya be confident, matututo ka, kasi gusto mo. Anong pinupunto ko rito? Yung matuto po akong mag-drive, himala na yun Wala akong balak. Ayaw ko. Magsesettle ako for less. Believe me. Mas gugustuhin ko pang mag-commute na lang at lagi ko pa yung gina-justify. At least pag nagko-commute, pamasahe lang. Wala akong maintain na sasakyan. Lagi ko gina-justify yun, promise. Kasi nga ayaw ko. Bakit? Ba't ayaw ko? Kasi ako po'y nagpapanik. Ako'y takot mag-drive. Takot akong mag-step forward. Takot akong lumabas sa aking shell. Takot akong lumabas sa aking comfort zone. Kasarap ng pasahero. Pero biyaya ng Lord, somebody push me.
Kaya alam nyo, somehow maganda rin naman yung merong mga pusher sa paligid nyo. Ba't ibang tawa nyo? Ano? Ibang pusher sinasabi ko. Hindi yung nag-aalok ng good item. Yung pusher na nagtutulak sa iyo, kaya mo yan! Hindi ko kaya! Kaya mo yan! Di ba? Sino po rito yung nakarinig na ng kwento nung lalaking nakatanggap ng napakalaking premyo? Yan, meron akong kwento, meron ako. Yan. Meron pong isang napakayamang lalaki na nag-set ng isang contest. Sabi niya, ang makakatawid sa lawang ito ng buhay, ang siyang tatanggap ng aking mga kayamanan. Wala kasi siyang tagapagmana, napakayaman niya. Nag-invite siya ng mga couples. Pagdating ng mga couples, sabi nila, itatawid lang. Kayang-kaya. Pagdating po nila doon sa lawa, naku, pinuno pala yun nung may-ari ng mga mababangis na hayop sa tubig. May buhaya, may pating, may sawa, may anaconda, may lahat na. May mga megalodon, may mga, bahala na kayo kung anong makita nyo doon. May tilas, may ipis. O, diba? Yung iba, hindi takot sa dinosaur, pero takot sa ipis. Punong-puno. Sabi nung mga, ang usapan, lalaki ang tatawid. Ano ang premyo? Magiging tagapagmana nung napakalaking property na yun. Di hihinahinayang yung mga iba, hihinahinayang, sabi sayang, wala na. Maya-maya, may isang lalaking biglang tumalon. Sabihin mo nga sa katabi, biglang tumalon. Biglang tumalon yung lalaki, ang bilis, para talagang si Naruto, parang ninja. Tinatalunan yung mga, tatakbo siya. Hinahabol siya ng mga lahat ng mga hayop na mababangis doon sa tubig. Takbo siya hanggang nakarating siya doon sa dulo. Palakpakan. Palakpakan din yung mga tao. Wow! Swerte naman, ang lupit mo, bro! You're the man! Tindi! Hihingal-hingal naman doon sa kabilang dulo yung lalaki. Muntik na ako doon. Tuwan-tuwa naman yung matandang mayaman. Bay! Yan ang gusto kong tagapagmana, matapang! Sabi nung lalaki. Tinanong ngayon ng mayaman yung lalaki, anong sikreto mo sa katapangan mo? Sabi nung lalaki, di po ako matapang! Yung asawa ko po! Matapang pala yung asawa. Sabi ba, ano mo nasabing yung asawa mo ang matapang, kaya ikaw naglakas ng loob tumalon? Sabi mo ng asawa ka, talang! Tapos tinulak po ako. No choice. Matapang daw yung asawa, itinulak daw siya. Siya nagpatak doon sa tubig, no choice kundi iligtas ang sarili. Nakarating naman sa dulo, naligtas at naging mayaman na. Diba? Anong lesson? Wala lang. Hindi ba? May lesson po doon. Minsan kailangan talaga natin ng mga pusher. Ngayon nyo lang maririnig na sa ating mga lugar, maganda may pusher. Sa bawat pamilya, maganda rin minsan may pusher. Kasi mahabang panahon yung salitang pusher na gamit sa negative eh. Kaya natatawa kayo. Kaya para siyang joke. No? Pero seryoso tayo. Malaking bagay din yung may pusher na nanay. Bakit? Maraming baon? Hindi. Malaking bagay din yun. Yung, sige anak, kaya mo yan. Ala, hindi nga mami, kaya mo yan anak, sige. Malaking bagay din yun yung may tatay ka o may ate kang pusher. Kaya mo yan, be. Sige, mas maganda ka sa akin. Go. Hindi, ate. Ikaw talaga ang pinakamaganda sa atin. Hindi, mas maganda ka sa akin. Alalay mo lang ako. Hindi, ate. Ayoko talaga. Ikaw na nga. Sige, sali ikaw. Mas maganda ka sa akin, be. Tapos nanalo. Ate, thank you. Diba? Malaking bagay din yung may mga kuya kayong pusher. Tapos full sleeve. Hindi, naka-long sleeve. Malaking bagay yun, yung may nagpupush sa'yo. So, hindi ka magpapanik laging, hindi ka
settle for less, mananatili ka na lang sa shell, mananatili ka sa comfort zone, and then what? Tatanaw-tanaw ka sa malayo, sasabihin mo, magaling pa yung mga kabatch ko, may yayaman eh. Magaling pa yung kabatch ko, may bahay na maganda. Magaling pa yung kabatch ko, ang ganda ng sasakyan. Ako nagko-commute. Sabi ng asawa, sabi ko naman sa iyo, bibili tayo eh, hindi ka nag-aral, mag-drive eh. Takot ako. Sayang. Yan ang epekto, resulta ng panic. Magse-settle for less na lang. Verse 13. Sumagot si Moises. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong takot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Sabihin nga nating lahat, tingnan na lang ninyo. Kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Okay, tutuloy ko yung basa ha. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Bakit nagpapanik ang tao? Nagpapanik po ang tao kapag ang tiningnan niya ay ang kanyang sitwasyon. Kailan nagsimulang magpanik ang mga Israelita, di ba? Nasimulan natin na ang sabi, sila ay living Egypt confidently. Nasimulan natin, di ba? Kaya diniin ko sa inyo kanina yun kasi babalik-balikan natin eh. Nung nakita nila na parating na mga Egyptian, aawayin sila, nung nakita nila ang kanilang sitwasyon, ano naging resulta? They panic. So sa madaling salita, nakakapanik talaga kapag ang tinitingnan at tinititigan mo, pinupukosan mo ay yung sitwasyon mo. Nakakapanik talaga. Pero ano ang encouragement ni Moses sa mga Israelites? Ano ang encouragement ni Moses? Tingnan nga natin uli yung verse 13. Tingnan na lang ninyo, ang alin? Kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Tingnan mo kung anong gagawin ni Lord. Tingnan mo ay si Lord. Tingnan mo ang kilos ni Lord. Huwag ka mag-focus sa sitwasyon mo, magpapanik ka talaga. Huwag ka mag-focus sa sitwasyon mo kasi malulungkot ka talaga, madidiscourage ka talaga. Ang iyong tingnan ay kung paano kikilos ang Lord. Ang bantayan mo ay kung paano kikilos si Lord. At nakakawala ng panic yun. Bantayan mo ang mga pangako ng Diyos. Ano bang sabi ni Lord? Hindi ko hahayaan na ang aking mga salitang yan ay babalik sa akin nang hindi niya naiisa katuparan ang layunin nito. My words will not go back to me na hindi nagaganap ang purpose. Okay? So kapag nagpapanik ka na kasi examination week na next week, tingnan mo ang pangako ni Lord na maganda ang future mo. Maganda ang plano ng Diyos sa'yo. Sabi ko nga nung youth gig nung Friday, there is no such word as hell week. Sabi nila, hell week na daw next week kasi examination week. No! There is no such thing as hell week. What is hell? Ang hell ay lugar na kung saan wala ang Diyos. Kaya kapag idiniklara mong hell week ang exam week, sinasabi mo lang na, Lord, hindi mo ako sasamahan sa examination week. So do not use that word. Do not use that word, mga estudyante. Do not agree with that word. Kasi examination man yan o wala, kasama mo lagi si Lord. Amen? There's no hell week. Every day is a blessed day. Ang ideklara mo, today is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Inyo. Okay. Ang tingnan daw natin ay kung paano kikilos si Lord. Ayan. Lalak daw tayo, ano? Kasi verse 13 yan, ano? Punta tayo sa padulo. Sa verse 31. Exodus 14:31. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord. Everybody say, saw the mighty hand of the Lord. Ayan. When the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him. Diba? Napansin niyo? Yan po kasi dulo na. Natapos na. Tinalo na ni Lord ang mga Egyptians. Naligtas na ang Israelites. At ano po ang sabi ng Bible?
nung nakita ng mga tao ang mighty hand ni Lord, ang pagkilos ni Lord, sila'y napanatag. Nawala ang kanilang takot, sila'y muling nagtiwala kay Lord. That's my point. Kung ayaw mong magpanik, then focus, watch the mighty hand of the Lord displaying His awesome power against your problems, displaying His awesome power against the difficulties that you are encountering ngayon sa buhay mo. Just watch and see, taste and see that the Lord is good. Amen? Minsan po kasi, Pastor, nakakapanik talaga pag wala na akong magagawa. Aminin natin, nakakapanik pagka alam mong sukol ka na. Nakakapanik pag alam mong ikaw ay sagad na. Nakakapanik kapag you've reached your limitations. And in the case of the Israelites, nakakapanik kapag cornered ka na. Cornered na sila eh. Parating na mga kaaway. Sila nandoon sa corner, nasa Red Sea. Walang ibang pupuntahan kundi dagat. I've watched a movie before. Na-corner din sila sa may tabi ng dagat. Ang ginawa ng kaaway, sabi, mamili ka kung saan mo gustong mamatay. Sa aming sword o sa pagkalunod. O edi, mga ano yun, mga sundalong with pride and honor. Ay di mas pinili ang malunod kaysa ang mamatay daw sa sword ng kalaban. Ini-imagine ko malamang iba kagayon ng maisipin ng Egyptian nung kung hindi nakailam si Lord. Kaya naman ng mga Egyptian, pili kayo, mamamatay kayo sa amin, o magpapakalunod na lang kayo. Cornered. No wonder magpapanik talaga sila. Nakakapanik po talaga kapag sukol ka na. Pag hindi mo na alam ang gagawin, pag wala ka nang magagawa. Pero meron pong truth akong nakita riyan at gusto kong ito'y baunin nating lahat ngayong umaga. Listen to this. Hindi porket wala ka nang magagawa, ay wala na ding magagawa si Lord. Hindi porket wala ka nang magagawa, ay wala na ding magagawa si Lord. Si Lord at ikaw ay magkaiba. Amen? Ang dami kasi, akala nila, same lang ni Lord eh. Kaya ang bilis mag-give up, ang bilis mawala ng pag-asa, ang bilis-bilis ma-disheartened. Kasi akala nila, pag sukol na sila, pag they reach their limitation, tapos na, end of the world na. No. Hindi porket wala ka nang magagawa, ay wala na ding magagawa si Lord. Si Lord at ikaw ay magkaiba. As He said in His word in Isaiah 55:8 and 9, the Lord declares, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang kaparaanan daw natin ay sobrang layo sa kaparaanan ng Diyos. Kaya kung wala ka nang magawang paraan, si Lord may magagawa at may magagawa pa ring paraan. So don't panic. Don't panic. Every time na tayo po ay natetempt na mag-panic sa buhay na ito, because of our circumstances, remember, nakapagsagad ka na, si Lord nagsisimula pa lang. Remember, na kapag tayo raw ay nag-exceed na sa ating capacity, kay Lord, intro pa lang. Wow. And that's amazing na malaman. Ano? At if you want to experience God's mighty move in your life, wag mong punuin ang isip at paningin mo ng mga bagay na makakapagpapanik sa iyo. Watch the mighty hands of the Lord. Watch the mighty hands of the Lord. And let Him move in your life. Let Him fight your battles. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Para daw maranasan natin ang mighty move ni Lord sa ating mga buhay, be still. Be still. Exodus 14:14.
The Lord will fight for you. You need only to be still. Pastor, kino-quote ko lagi yan. Diyan pala yan. Ikaw kasi, verse lang binabasa mo, ayaw mo basahin yung story. Diyan pala yan, Pastor. Yes, si Moses ang nagsabi niyan. Sinabi niya sa mga Israelites, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kasi nagpapanik na nga ang mga Israelita eh. Bakit mahalaga po na matutunan natin na maging na tumigil, to be still, para maranasan natin ang mighty move ni Lord? Ba't kailangan nating matutunan ito? Kasi hanggat ipinipilit mo ang sarili mo sa eksena, si Lord nananatiling extra. Ulitin ko ha. Hanggat ipinipilit natin ang sarili natin sa eksena, si Lord nananatiling extra. Pag sinabi bang extra, siya ba yung may mas mahabang exposure? Wala, extra nga eh. Eh di dumaan lang yun. Yun na, o yan na, 200 mo, uwi na. Extra nga eh. Di ba? Kaya wag nating ipilit. Pag crucial, actually wag na nating hintayin crucial. In every day na ating kinakaharap sa buhay, let's do our best na ibigay kay Lord ang lead role. Lord, ikaw ang bida. Ikaw ang bida, extra lang ako rito. Ikaw ang bida, ikaw ang mag-glorify. Ikaw ang makita. Mag-e-exam ako next week, ikaw ang makita. Mag-a-apply ako ng trabaho, ikaw ang makita. Kailangan namin ng benta, ikaw ang makita. Gusto ko ng promotion, ikaw ang makita. Kamakandidato ako, ikaw ang makita. Diba? Kung gusto mo na kumilos mightily si Lord, ibigay mo sa Kanya ang baton, ibigay mo sa Kanya ang will ng buhay mo. And you, be still. Kung marunong ka nang mag-drive, at gusto mong makita si Lord kung paano mag-drive, maging pasahero ka. Ang problema kasi sa mga marunong mag-drive, pag nagiging pasahero, kamali-mali sa driver. Maalam pa sa may hawak ng manibela. Kagaya kanina si Papa, nag-drive si Papa. Pag Sunday kasi si Papa nagda-drive. Ako'y pasahero. Ako'y Disney Prince pagka Sunday. Pag Sunday, makaranas naman maging pasahero. Ako'y natuto mag-drive, isang linggo lagi akong driver eh. Hindi ako nagre-reklamo, it's my pleasure. Kaya pagka medyo may mga at talagang ako'y kahit nasa passenger seat ako napapapreno eh. Sino kaya? May nagtataas na ng kamay eh, pinigil lang, nahiya. Sa madaling salita, pag ikay marunong natuto kang mag-drive at ikaw ay naging pasahero, minsan maalam ka pa sa driver. Hinahandbrake, grabe naman. Ano lesson? Kung gusto mong maranasan kung paano mag-drive ng buhay si Lord, kahit marunong ka, sa tingin mo'y alam mo kung paano mag-drive ng buhay, maging pasahero ka. Be still, sit back, relax, and enjoy the ride. Ay, kahigpit naman pong mag-drive ni Lord eh. Ay, nadaan sa bangin eh, pinang-pina eh. Yan mo! Nagtitiwala ka gang kaya ni Lord lahat? Ay di pagtiwalaan mo siya, kahit idinadaan ka niya sa shadow on the valley of death. Anong sabi ng psalmist? I will fear not. Because, anong unang verse nun? In verse 1, the Lord is my shepherd. If you truly rely and trust in the Lord, give Him the manibela. Let Him drive. And anong gagawin mo? Magpaka-Disney princess ka. Upo, relax, trust the Lord. Kung gusto mong maranasan ang malayang pagkilos ng Diyos. Eh, ang tao kasi ayaw. Laging maalam pa. Laging natuto ng mag-drive, kaya laging gusto ako, hindi ako. Garine. Ay. Exodus 14:17.
I will harden the hearts of the Egyptians. Ito ang sabi ni Lord. Bago pa po mangyari yung mga nagpapanik sa mga Israelita, sinabi na po ni Lord kay Moses sa mga mangyayari. Sabi ni Lord, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. And in verse 18, inulit-ulit lang ni Lord halos to eh. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Tanong, ano ang main problem, antagonist ng mga Israelites sa storyng ito? It's the Egyptians, the Pharaoh. It's the Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Ano ang problema ng mga Israelita at that time? The Pharaoh, his chariots, and his horsemen. Yan ang problema ng Israelites. Tingnan nyo kung ano sinasabi ni Lord sa verse na yan. Ang sabi ni Lord, from these problems, I will gain glory. From these problems, from Pharaoh, his chariots, and his horsemen, anong sabi ni Lord? I will gain glory. Ano ibig sabihin nun? Sa pamamagitan ng mga problemang iyan, maluluwalhati ako. Let's be honest, church. Kailan talaga tayo mas lapit na lapit at mas yakap na yakap kay Lord? Mas pinupuri at niluluwalhati si Lord when there are trials, when there are problems. At kapag na-resolve ni Lord, nagawa ng paraan ni Lord, yung mga pagsubok na yan, di ba? The more glory He gained from the problems that we have. Kaya church, let God gain glory through those problems na ating nai-encounter ngayon. Be still. Trust in the Lord. Hayaan mo. Sino rito yung nakapag-pray na before na nung may pinagdaraanan ka, sinabi mo, Lord, if this situation can give you glory, then let it be. Meron na bang nakapag-pray ng ganun dito? Lord, kung maluluwalhati ka sa pinagdaraanan ko ngayon, sige lang Lord, padaanin mo ako. Yung iba, hindi eh. Gusto mabago sitwasyon. Lord, ayoko ng ganito, Lord. Baguhin yung sitwasyon ko, alisin yung problema ko. Lord, gusto ko pong makaligtas sa dadaanang ito. Yun ang usual prayer ng tao. Pero if you come to this point na sinasabi mo, Lord, kung mag-glorify ka sa pinagdadaanan kong ito, sige Lord, padaanin mo ako. And believe me, walang kilos si Lord na sinasayang. Lahat ng pinahihintulutan na tinahayaan niya mangyari ay nagbibigay ng glory sa Kanya. Grabe ito. Lahat ng may natututunan, palakpakan nga natin ang the best si Lord. Malapit na po tayo matapos. Meron pa ako isa napansin sa storyng ito. In Exodus 14:21, ito po yung time na hinahati na ni Lord ang dagat na pula. Basahin natin. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided. Everybody say, and all that night. Sa mga movies, daytime natin nakikita yung nangyaring yun. Sa mga movies, di ba? Maliwanag eh. Nung hinati ni Lord yung dagat na pula, maliwanag. Pero gabi pala yun. Guys, gabi pala yun. Sinong alam na yan? Ako nito ko lang nalaman nung nire-review ko dahil sabi ko nga yan ituturo ko. Talaga, gabi pala. Oh, di ba? Mali yung mga sine. Mali ang info. Gabi. Eh bakit po ginagawa nilang umaga, pastor, yun sa movie? Magastos ang lightings. Yun yun. Gabi pala.
isa kong napansin. At dito ako magpo-focus. Everybody say once again, all that night. Hindi pala isang ganyo ni Moses, hati ang dagat. Kasi nakita natin sa movie, gumano si Moses, bang! Hindi pala ganun. Buong magdamag, unti-unti, utay-utay. Hindi agad-agad nasusolve ang problem. Minsan kailangang magdumaan ng magdamag. Sino nakaranas ng ganon? Itulog mo na, hindi nga ako makatulog, may problem. Itulog mo na nung nakatulog ka, tapos dumaan ng magdamag, kinabukasan, ayos na. Kinakailangan ng magdamag. May mga problemang instant, may mga problemang kailangan magdamag. Eh yung iba, Lord, ang tagal. Lord, ang tagal. All night, the Lord drove the sea back with the strong east wind and turned it into dry land. Hindi pala siya instant, buong magdamag. Imagine, the Israelites. Sa atin kasi parang wala lang story to Pero kung ilalagay mo ang lugar mo sa mga Israelita nung time na yon, Lord, matagal pa ba yan? Lord, matagal pa ba? Sinusundot na ako ng sword noon. Malapit na, Lord. Matagal pa ba yan? Lord, yan na, malapit na. Lord, malapit na. Pastor, ano yun? Ano nangyari? Parating na kanyo ang mga kalaban. Tapos magdamag pa bago pa nahati ang dagat at pula. Ano nangyari doon? Basahin nyo kasi yung buong story. Actually, ako po ay guilty rin dito. Nito ko rin lang binasa yung buong story sa Bible. Nag-rely ako sa mga cartoons and movies. Alam nyo kung ano nangyari? Hindi ko sasabihin, basahin nyo. Hindi, joke lang. Ito po nangyari. Lagi palang may angel na nagli-lead, nasa unahan ng mga Israelita nung sila ay nasa wilderness, nung sila ay nasa disyerto. Tapos sa unahan din nila ay may pillars of cloud. May cloud na makapal. Ang ginawa pala ni Lord, habang magdamag na ginagawa ng paraan yung dagat, yung angel na nasa unahan, lumipat sa likod. Sinong lalaban sa angel? Kaya, starstruck daw yung mga Egyptians. Gigil na gigil pero, hey, may angel. Diba? Takot sila. Ano ba? Yun daw clouds na nasa unahan nila, lumipat din sa likod. Tapos sasabi po ng Bible, yung area po ng mga Israelita, maliwanag, yung area po ng mga Egyptians, gabi. Grabe. Pala yun. Kaya yung mga Egyptians, hindi sila makatuloy. Natatakot sila. May angel. Tapos, sino hindi matatakot? Yung inyong lugar ay gabi, yung kapitbahay mo umaga. Oo. Pero determinado silang pumunta doon, sabi ng Pharaoh eh. Sabi siguro ng mga sundalo, hey! Takot sila. So siguro gusto na lang umatras, pagtingin nila sa likod, yung Pharaoh, di ba? Ayaw na nilang umatras kasi papatayin din naman daw sila pag umatras. Hindi nga lang sila makatuloy. That's what happened. Kaya nagkaroon ng pagkakataon pa na magdamag. Pero ito ang punto ko, hindi yung story yun ang gusto kong makita nyo eh. Ang punto, hindi agad-agad nahati. It took the whole night, all that night, para mahati. Anong point? And imagine the Israelites, paano ka magiging still? Nandyan na. Nandyan na yung batilik. Nandyan na ang PLDT. Di ba? Di bali sana kung ang inyong kontador ay may bahay ng laywan. Hindi ka mapuputulan. Aray ko. Be still. The Lord will teach us how to be still. Paano? Sa pamamagitan ng mga pagsubok o problemang hindi agad-agad nare-resolba. Paano nga naman mapapractice yung endurance natin, yung patience natin kung instant? Kailan napapractice?
Anong sabi ni Paul dyan? Sabi ni Paul, nagbubunga ng endurance ang pagtitiis. Kaya hayaan minsan ng Diyos ikay magtiis. Hindi dahil ikay tinitiis, kundi dahil tinuturuan ka to be still. Sabihin mo nga, thank you, Lord. Palakpakan natin si Jesus. At ano po nangyari? Exodus 14:30, that day, the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. Wow. That day, the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. The Lord will save you from your Egyptians. At ito, isa pang pabaon ko sa inyo, church. Baunin natin. Today, the Lord will save you from the hands of your Egyptians. I said, today, the Lord will save you from the hands of your Egyptians. Ano ba yung nire-represent na Egyptians? Your problems. The Lord will fight for you. You need only to be still. Wow. Ngayong araw na ito, ililigtas ka ng Diyos sa kamay ng mga Ehipsyo. Ang kailangan mo lamang ay ang manatiling nakatigil at nagtitiwala sa Diyos. Amen. Malapit na talaga tayo matapos. Alam niyo, may mga problema po o reasons ng problema na nawawala rin agad. Meron naman, nawawala rin agad, nare-resolve ba, nawawala na. Exodus 14:28, the water flowed back and covered the chariots and horsemen and the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Ano nga ang isang problema nila? Pharaoh, chariots, horses. Anong ginawa ni Lord? Winipe out. So again, may mga problemang o reasons ng problema na nawawala din naman. Ano pa ang gusto kong malaman ninyo? May mga problema din na hindi pwedeng mawala. Naman, pastor, kaganda na eh. Ayos na eh. Ako'y masaya na. The Lord will deliver me. Today the Lord will save me from the hands of my problems. Tapos biglang sasabihin mo ngayon, may mga problemang hindi pwedeng mawala. Ano yan? Dala-dala ko na rito, pag uwi ko, baon ko pa rin. Sige nga, etong sagot dyan eh. Ano ba mga example niya mga problemang hindi pwedeng mawala? Asawa. Pastor, may pinagdadaanan ka? Wala. Sinasabi. Kabisado ko dati yun. Sa kabagsakan. Ayos na? Ayan. May mga problemang hindi pwedeng mawala. Hindi mo pwedeng ipag-pray na mawala. Number 1 na nga, asawa. Sa tingin nyo, sino number 2? Biyanan. Hindi nyo pwedeng ipag-pray, mawala ang biyanan ko. Badyo? Ano pa? Mga problemang hindi pwedeng mawala. School. Diba? Lord, ayoko na po, nahirapan po akong mag-aral. Stop na po. Anong stop na? Hindi pwede, tuloy. Ano pa? Trabaho. Lord, hirap na po ako sa lagi pong may kota ng benta. Ayoko na po, mawala na po sana ako ng trabaho. Hindi pwede gano'n. Ano pa yung problema? Anak. Lord, kunin nyo na uri-uri, balik nyo sa sinapupunan ko. Hindi pwedeng gano'n. Naunawaan nyo ng point ko? May mga problemang hindi pwedeng mawala. Baka kasi akalain mo, sabi ni Pastor, today, may pa-today pa si Lord. Si Pastor, today the Lord will save you from the hands of your Egyptians. Pag uwi ko, may problema pa rin. May mga problemang hindi pwedeng mawala. Exodus 14:21. Then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove the sea back with the strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided.
O ano nasa isip nyo? Alam ko nasa isip nyo. Hindi naman mawawala yung asawa, hahatiin lang sa dalawa. Hindi. Ari pa, isang pabaon. Nakita natin. God didn't remove the Red Sea. He parted it. God doesn't always remove your problems, but He will make a way to get through them. Hindi inalis ni Lord ang dagat na pula. Anong problema? Dagat na pula, hindi inalis. Di naman pwedeng alisin dagat na yun na Bakit sabi ni Jesus, sabihin mo lang sa bundok, lumipat siya at lilipat. Di sana pinalipat na rin ni Lord. Saan pa lilipatin? Hindi pwedeng alisin yung problema. Pero ginawa ng paraan ng Diyos. So kung ang kinakaharap mo ngayon ay mga bagay, may mga issue ka sa mga bagay na hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng alisin, huwag kang mag-alala kasi gagawa ng paraan ng Diyos yan. Again, God didn't remove the Red Sea, He parted it. God doesn't always remove your problems, but He will make a way to get through them. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Pastor, ang ganda-ganda niyan. Gusto ko yan. Gustong-gusto ko yan. Paano ko po mapapanampalatayaan ang mga pinag-usapan natin today? Maaaring yan din ang tanong mo ngayon. Paano tayo makakapanampalataya na gagawa ng Diyos ng paraan ang problemang hindi pwedeng mawala? Makakapanampalataya ka dahil dito. And this will be our last verse for today. In Psalm 136:13, sabi po ron, to Him who divided the Red Sea apart, His love endures forever. Woo! Paano po ako makakapanampalataya, Pastor? Nagagawa ng paraan ni Lord ng mga problema kung hindi naman pwedeng mawala. Kasi His love endures forever. To Him who divided the Red Sea apart, woo! His love endures forever. Church, be still and let the Lord fight for you. Be still. Gagawa niya ng paraan ng Diyos. Alam niyo kung bakit ako'y blessed na blessed din ngayon? Kasi alam ko, may ginagawa si Lord behind the scene. The Lord is doing something great. The Lord is fighting your battles na right now. Alam niyo kung bakit biyaya ng Lord si Pasnix naririto? Pwede naman kasi siyang nagbabahay-bahay ngayon at nagkakaway. Ako po ay inyong pagkatiwalaan, konsehala ng barangay. Alam niyo ba't narito si konsehala Pasnix? Kasi alam niya that the Lord will fight for her. Kaya siya relax. Kaya siya relax. Kasi ako, alam ko, kayo, na-expect ninyo pag yung mga kandidato, wala ngayon, nandiyan yan, nagbabahay-bahay, nasa mga parade, etc. But look at, for God's glory, look at konsehala Pasnix. Kasi alam niya, the Lord will fight for her. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Sino po ang nananampalataya at naniniwalang the Lord will fight for you? Sino po ang naniniwala at nananampalatayang ang Diyos ang gagawa ng paraan? Bakit? Kasi na-reveal sa iyo na ang Diyos na humati sa dagat na pula ay siya ring Diyos na hindi nagsasawang umibig sa iyo. Wow, praise God. Let's stand up. Let's stand up. Let's stand up. Sa lahat ng nananampalataya, naniniwala na si Lord ang waymaker, na si Lord will make a way doon sa mga pinagdaraanan natin ngayon. Let this song be our prayer. Let this song be our worship to God. By saying to God, come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, Come on. you never stop working. Even when I don't see it, you're Yes. working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Akala mo wala lang, pero may ginagawa si Lord. Come on. you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop May ginagawa si Lord. Even when I Kumikilos don't ngayon si see Lord. it, you're working. Ginagawa niya ngayon ng Even paraan. when I don't feel it, you're working. You never stop
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. That is who you are. Worship the Lord, worship the Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Sino ang Diyos mo? Oh! Waymaker. Sabihin mo, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. working. you never stop. You never stop working. Oh, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel Even it. when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. This time, sabihin mo kung sino ang Diyos mo. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Isa pa. Waymaker, miracle Yes, worker, you are, Lord. light in the darkness. My God, that is Ngayon, who you sabihin mo sa sitwasyon mo kung sino ang Diyos mo. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you For the last time, are. sabihin mo sa sitwasyon mo kung sino ang Diyos mo. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you For the are. last time, sabihin natin. Even when I don't see it, you work. Yes, Lord, we believe. Even when I don't feel it, Yes, Lord. you never stop working. Never stop, never stop. Yes, we believe in you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Lord, we worship you. And we thank you sa matinding bagay na ipinakita, pinaramdam, pinaranas niyo po sa amin ngayong umaga. Maaaring may ilan po sa amin, Lord, na dumating dito na overwhelmed, bullied ng aming mga pinagdaraanan, ng aming mga concerns, ng aming mga sitwasyon. But right now, Lord, you give us the power, you give us the ability, you give us this courage, this confidence to look once again to our struggles, to our problems, to our issues in life. Tumingin muli at humarap sa kanila at sabihin kung sino ka. Sa mga problema, sa mga pinagdaraanan naming nag-o-overwhelm sa amin, kayang-kaya namin ngayong sabihin kung sino ka sa kanila. Na ang Diyos na aming sinasamba is the waymaker, the miracle worker, the promise keeper, light in the darkness.
Nothing to fear. Nothing to panic about. And thank you, Lord, dahil biniyayaan niyo po kaming malaman ang katotohanan ito. Na sa panahong sagad na kami, nagsisimula ka pa lang. May pakialam ka at ikaw ang kumikilos behind the scene. At sa mga bagay na hopeless na kami, sa mga tingin naming problemang di naman pwedeng alisin, di pwedeng mawala, ikaw ang gumagawa ng paraan, ikaw ang gumagawa ng daan. Salamat sapagkat ang Diyos na humati ng dagat na pula ay siya ring Diyos na hindi nagsasawang umibig sa amin. Thank you, Lord. Lord, we surrender to you our fights. We surrender to you, Lord, our concerns. We surrender to you, Lord, our situation. And thank you, Lord, for you said in your word, all we need to do is be still. The Lord will fight for us. JA1 San Jose family, the Lord will fight for you. The Lord will fight for you. The Lord will give you victory. The Lord will award you with victory. All you need to do is to trust in Him. Be still and know that He is God. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you.